So, ito na ang ating sushi bake. Ito, tuna. Tapos, nilagyan ko ng QP at saka sriracha sa sauce sa, toppings. Tapos, ito yung crab sticks. Oh, 4 na yan. Dadalhin natin sa, isi-share natin sa ating mga kababayan ulit. Kasi last time, nagdala ako ng biko. Ngayon na naman, sushi bake. Good morning, guys! So, ihanda ko ng aking dadalhin, ang sushi bake. Takpan ko lang siya. At dadaan din ako ng, kasi wala pa akong spoon at saka plate. Dadaan muna ako ng action bago pupunta ng Dinhak. Kasi last time, nagkulang. Nung nandun si Mayor Basti Duterte, kawawa guy. Wala pang tubig. Wala pang baso. Ang plato, buti na lang may natira sa plato, pero ang liit ng plato na dinala ko kasi nga pambiko lang yun. Kasi normally nakikita ko naman doon, talaga may mga plato. Pero at that time, wala talaga. Kasi nung dumating nga kami pa yung naglalagay ng tawag doon ang sarap tingnan ng yung crab meat, ay yung surimi. Tawag doon ang ang daming tao noon. Ang daming tao. Pero hindi taga-Holland. Kadalasan nasa galing UK. Saan pa ba yun? Mga taga-Ireland. Tapos may New Zealand ata. Tapos may Poland. Ang daming tao. Pero walang mga Normally kasi, nandun na yung mga, na yung mga tarps. Pero nung dumating kami pa yung ng tarpaulin. Tapos wala masyadong pagkain nun. Buti na lang may dumating pa na nagdala ng atay ng manok. O yeah, bago ko kalimutan yung yung nori, yung Korean style. Kasi actually, para to bukas sana. Para sa kasi mabisita din ako bukas kaya naghahanda rin yung ko. Busy ako nung kasi kagabi lang kami na grocery sa tawag doon. Magdala ako ng payong kasi parang mukhang grayish yung panahon. Nagpunta kami ng Sligro kasi nga gusto ko siyang ihanda na. Kasi alam kong wala akong masyadong magagawa. Kasi hindi rin ako masyadong naglinis. Kasi nga, pupunta ako sa Dinhak. Hanggang dito lang si Tatay Digong. So, ayan. Kain lang ako ng apple. Tsaka mag-tsaa ako before alis. Kasi anuhin ko pa yung aking, dapat hindi ko muna inon talaga yung dryer ko. So magtsaa ako para hindi ako malamigan. Nag-viral ang akong friendship na si Marge. Oh, di ba? Okay. Ating na si Mayor. Yung si Mayor Basti, siya lang pala ngayon. Nandito. Kanta Mir, ha? Dagang pangutana, kanta na lang. Kanta na lang. Ayan na, inakanta may mic. Wala. Ay, sorry. Ayan, ang daming mic. Bagong kuan karon. Ayan guys, ayan. Bagong necklace. Ating gwapong Mayor Basti Duterte. Oh, nya. Kanta na, kanta sa Mayor. Hello. Kanta ko din ako moto bago pangutana, pili mo. Pangutana sa Mayor sa kanta. Pwede duha kanta. Downir.
Nagpagkatawa ni Isod Mayor. kay muligo diri sa tugnawa eh. Dili manggod? Sige na puta na kay mga matay tas katugnaw diri. Sige, Mayor. Sige, simulan natin ha. Okay lang. Magandang araw po, Mayor. Kumusta po ang pagbisita po ngayon kay PRD? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita mo pero hindi mo makasama pa uwi. Correct. So, mixed emotions. Ganun, wala. Same as usual. Pero, kung ano lang naman din talaga, iisipin natin kung paano sa kinuha at lahat, kung sinunod ba yung legal na proseso, yung pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Ang problema, ang tingin ko talaga nitong ICC sa political tool. It's not really an institution. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Kasi, in the first place, hindi talaga nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila if anomalous yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya na malungkot. Kumusta ang health ni Tatay Mayor? Ha? Kumusta po yung health ni PRD? Yung health niya, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay nyo sa detention center na walang kasama, ganon yung kalagayan niya ngayon. So you just imagine, you put the 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So, may ano talaga yan. It will affect you. Imposible. Kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag nilagay ka dyan tapos walang maayos na yun. So kayo, may mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Kumusta po yung pagkain niya, Mayor? Nakakakain pa ba siya ng Filipino food? O nagreklamo? Hindi ko alam talaga. Siyempre, sinasabi niya naman na kumakain siya, so pero you can just, imagine, gamitin niyo na ng imahinasyon niyo, then you would probably, somehow get an idea of how someone would feel na pinasok yung tao dyan. Na, hindi, walang kasi supposedly, it was supposed to dadaan siya ng local courts before, so walang sinunod na proper procedure. Sa palagay niyo po, Mayor, makaka-uwi pa ba si Tatay Digong sa ating sariling bansa? Kung objective yung ICC talaga, yung natin, argument on jurisdiction, what else? Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC, sigurado yan, 100%. Kasi in the first place, mali na yung pagkakakuha niya eh. So, kung objective. But like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a high profile case and it was before the elections in the Philippines. Diba? Yun yung dyan eh. Kailangan natin ma-realize. So, manghilak mo. Labas sa abot to, Tatay Digong. Mingaw naman Ano pag-usapan ni Tatay na about politics? Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested.
kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yun. Mabuya ka, putang igit ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman na nagiging malungo sa anong komento niyo dito? Di, ganito yan. Ngayon, lumalabas na kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na di naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero, tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na hindi mo kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. Correct. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, di ba? Everyone will become greedy. So pag binamay, simple ka lang, sige, mayaman tago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagiyaan at tanan. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon mga yan. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldi Go. Lalo na, di ba siya yung sa appropriation for? Kasi ang Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but he can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasaan na ba yun si Zaldi Go. Yun ang tanong, nasaan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi, kung actually, kailangan natin balikan ba? Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura at kung meron man, gibarat, naging ghost projects na flood control, nakakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospone at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections, but dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Mayor, Nakita natin lahat nung eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda as indirect vote buying, na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nagdi-distribute ng pera ng taong bayan. Isa pa yan. Palo si tatay ka na, permanente dire. Oo. Yes, ma'am. Ako gingnan nga, naagad mo. Kasi siya dapat dire. babay din niya kabalo. Hindi na siguro Pero makatulog siya ngayon. Sige, Mayor. Dili siguro. As a local executive ko, Mayor, Mm. pagbalik niyo kasi sabi sa akin ni Sarah, meron kayong master plan sa Davao. Marami ko, no? Master plan on Yes. flood control, pero hindi nabibigyan ng budget from the national Yes. government. So, sa inyo pong point of view as a local executive, Ganito yan, historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga siya sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung kung where money is allocated around the country. So pag ganun lagi yung sistema ng politika natin, this is not only Davao. Meron yan master plan, we are working with JICA para sa pero pag masyadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya. And, kasi noon pa yan na sistema ng mga Espanyol.
Diba? Pagdating ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga gobernadorcillo, tapos i-assign nila. System of patronage yan. Okay? So, ngayon, pinasa sa Amerikano, ito yung magandang, pag take over ng Amerikano, sabi ng Amerikano, ito yung magandang sistema na mas madali makontrol yung bansa. Pero, you know, nagbabago yung panahon eh. So nagbabago yung panahon, lumalaki yung population and the people become, you know, more educated, nag-iiba talaga. So sentiments will arise. Ganun talaga yan. So before, kami sa Mindanao, tayo, hindi tayo masyadong sensitive towards, you know, budget allocation, but dumadami tayo, nagkakaanak tayo. Siyempre, mas gusto rin natin na maganda yung, not really for Mindanao only, but for the entire Philippines, maganda yung allocation ng resources ng Pilipinas. The taxpayers' money. So, okay, babalikan ko. Just to close the question. Yeah, kung flood mitigation programs, meron kami yan. DOTR, for the bus system, we know we can implement it. Ready ang Davao City for anything when it comes to implementation. However, ang problema, the local budget will not be enough for these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun kalalaking proyekto. Last two question daw dahil Mayor, mag-gathering na tayo. May special. Question muna. Ano lang po, Mayor? Tabulan na. May tanong ba? May tanong pa siya. Magtanong muna, dalawa lang. Ano na lang po, Mayor? Mensahe po sa September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pupunta dito sa Dahig para suportahan si PRD. Sige. That is my question. Yeah. Hindi ko naman kayo iniimbita, pero kung pupunta kayo, sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So, kung marami-rami tayo, di mas masaya. Yeah. Di ba? question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang tapos eventually your brother na sumagot din? Hindi ko alam kung bakit siya sumagot, hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung Comelec. Tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Right. Kayo yung may problema, tingnan yung mga sarili niyo, mga ulol. Good. Last question. What is your From your Pinoy media, what is your good advice to the Filipino people around the world that is coming for September during the presentation of legal case of the former president? Yeah, we just have to remain optimistic, and prayers are very powerful. Just be here. The family and my father is very thankful for all that you've shown and all the efforts that you're doing to bring him home. Yeah. So, Kalois Ginoo, basig makauli gid akong amakan. Yes! Ako ko na magstorya. Tungod. Excited! Tungod ninyo sa inyo. Manifesting! Yes! Special birthday. Nagluto yun siya. Ayan ang pagkain. Oh my God. Diyan na yung foodie. Ka-cute sa kuan. Okay, go. Nagpapugos pa na siya Yeah? Yeah? Ka-cute sa kuan. Moto sila nag-birthday ka to, nag-treat sa kuan. Iyang mama. Ang iyang mother. Yeah. Muna kami kasi nalamigan ang aking likod. Hot chocolate. And then latte macchiato. Tapos meron kaming sticky mud pie. So ngayon, drinks muna kami. Bago uwi kasi kailangan ko din after 6 pa ako sa para maano ko yun, magamit ko yung aking 40%. So inom-inom. Parang aking kabag-kabag.